ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Ngayon, ang ating tanong, Sis Luz, itanong mo nga uli. Ano pang mga karunungan ang masasabing ang Iglesia ng Diyos lamang ang nakakaalam? Basahin mo yung Mateo 12:40. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatiyan ng isang malaking isda na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasailalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Yun. Hindi ba ang nakasulat dyan, kapatid na Dani, kung paanong si Jonas napasatyan ng isang isdang malaki? Opo. No? Opo. Gayon din ang Panginoong Jesus. Mapapasailalim ng lupa 3 araw at 3 gabi. Sa Iglesia ni Manalo, como si Kristo ay tao. Ang interpretasyon diyan, ay nakalibing siya 3 araw, 3 gabi. Hindi naman patay si Kristo diyan eh. Paano yung patay mapapasailalim ng lupa? Samantalang yung katawan niya, nung inilibing sa isang parang kuweba na inukit sa bato. Wala naman sa ilalim ng lupa yun, nasa superficie. Ibabaw. Sino ba yung pumunta sa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi? Yung bang katawan niya? Hindi, yung kanyang espiritu. At kung papaanong si Jonas nasa 3 araw at 3 gabi, nasa loob ng tiyan ng isang isda, buhay, ganun si Kristo, 3 araw at 3 gabi, may malay. Ang katunayan, puntahan natin yung Jonas sa 2:1. Nang magkagayoy, nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. Papatatanungin kita, nung si Kristo ba nandoon sa ilalim ng lupa, no? Nanalangin din ba siya? Nanalangin din po siya. Di makasagot, kakainis. Sabi ni Kristo, sabi ng Panginoong Jesus kung paanong si Jonas na napasatyan ng isang malaking isda 3 araw at 3 gabi, ganon din yung manner na si Kristo pupunta sa ilalim ng lupa 3 araw at 3 gabi. Kaya nung si Kristo nandito sa lupa, nananalangin siya.
Nung pumunta siya sa ilalim ng lupa, lalo ka naman dapat manalangin nun. Si Jonas, nanalangin sa tiyan ng isda kasi, ang lalim nung kinalalagyan mo. Malalim yun Basahin natin, sa Efeso 4:8 hanggang 10. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Kita mo, saan siya bumaba? Sa kalaliman ng lupa. Saan siya bumaba? Sa mga dakong kalaliman ng lupa. Hindi yun yung libingan niya. Kasi yung libingan niya nasa ibabaw lang ng lupa No? Basahin mo kung asan yung libingan ni Kristo. Kung saan nandun yung katawan tao niya. Basahin natin. Doon sa Ebanghelyo. Lagay po natin doon sa hinukay na... Kaya nga yung bato nung igulong nung anghel, kitang-kita nga ni Maria Magdalena Kung sa ilalim ng lupa, paano makikita ni Maria Magdalena yun? Sus Mariosip ka naman, Bradani. Oo nga po. 28:1. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Yung salita iginulong ang bato, wala sa ilalim ng lupa yung kanyang libingan. Paano maigugulong yung bato nun? No? Tuloy. At ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanya ay nagsipanginig ang mga bantay at nangaging tulad sa mga taong patay. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. Sabi ng anghel, kayo, pasok kayo. Tingnan yung pinaglagyan sa kanya. Kung nasa ilalim ng lupa, paano mo papapasukin? Di ba, Sis Luz? Opo, totoo po, Brad Eli. Wala sa ilalim ng lupa. Pero, ang nagpunta sa ilalim ng lupa, hindi yung katawan. Amen. Yung kanyang espiritu. Na pagdating niya sa ilalim ng lupa, kung paano nangyari kay Jonas, doon sa tiyan ng isda, yun ang sabi niya, ganun din ang mangyayari sa kanya sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, kung paano si Kristo yung nagpunta sa ilalim ng lupa, buhay, nangangaral, ganun din si Jonas sa loob ng tiyan ng isda, buhay. Ikaw man si Jonas, di ka makakatulog doon. Opo. Tulog ka kaya kung alam mong nasa loob ka ng tiyan ng isda. Basahin mo. Ulitin mo Jonas 2:1. Nang magkagayoy, nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati. At siya'y sumagot sa akin, mula sa tiyan ng libingan ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. Sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman, sa gitna ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko,
ang lahat ng iyong alon at lahat ng iyong malaking alon ay umaapaw sa akin. At aking sinabi, ako'y nahagis mula sa harap ng iyong mga mata, gayon may titingin ako uli sa iyong banal na templo. Sinasabi yan ni Jonas, bagaman nasa ilalim siya ng dagat, na tinatakpan siya ng malalaking alon, gayon may titingin ako uli sa iyong banal na templo. Kasi sila noon, pagka nananalangin sila, tinitignan nila kung saan yung dako ng templo, doon sila humaharap. No? Amen, opo. Di ba ganon, Sis Luz? Parang tayo ngayon, maharap tayo sa silanganan, hindi para sambahin ng araw. Kasi, yung silanganan, doon sumilang ang ating pananampalataya. Kaya, titingin ka ako uli sa iyong banal na templo. Ganon kasi yung mga Israelita nung araw, pag nananalangin, humaharap sila sa direksyon ng templo. Basahin mo yung Daniel. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo isang araw at dumalangin, at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Ayun ang kostumbre ni Daniel. Pag mananalangin, bubuksan niya yung bintana ng bahay niya na nakaharap sa dakong Jerusalem. Doon siya lumuluhod, saka doon siya nananalangin. Si Propeta Daniel. Ganun ang mga Israelita. Kung saan man sila mapunta, pag mananalangin sila, harap sila doon sa templo. Si Jonas nasa ilalim ng dagat, nasa tiyan ng isda. Titingin ka ako uli sa yung banal na templo, sabi niya. Tuloy. Kinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay pumilipit sa aking ulo. Kita mo, yung kumain sa kanyang isda, agaya ng tinututulan ng mga siyentipiko. Kung totoo ka, hindi natunaw si Jonas doon, 3 araw. Yung gastric juices nung tiyan ng isda. Hindi naman karniboro yung isda Ang sabi, ang mga damong dagat pumipilipit sa aking ulo. Hindi carnivore yan. Ano yan? Herbivore yung isda na yan. Kumakain lang ng mga damo. Wala siyang sinabing, napakaraming isda at sardinas na nasa paligid ko dito sa loob ng tiyan na kinain ng isda. Hindi. Ang nasa kanyang paligid, puro mga damong dagat. Pumupulipit sa aking ulo. Ibig sabihin, kiniklear nito yung doubt ng ibang tutol sa Biblia na kung si Jonas daw kinain ng malaking isda, dapat namatay siya. Bakit? Yung kanyang gastric juices, kung carnivore yung isda, sapat patayin si Jonas noon. Pero hindi siya carnivore Ang kinakain niya, damo Sa tiyan ng isda, nandun damo di hindi carnivore itong isda na to. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, Brad Eli. May mga damo sa loob, kaya hindi ito carnivorous, ito ay herbivore. At dahil may damo po, Brad Eli, may oxygen pa siya doon. At tuloy mo ngayon sa 6. Ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng mga bundok. Ang lupa, 10 ng kanyang halang ay tumakip sa akin magpakailanman. Gayon may isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay, o Panginoon kong Diyos. Buhay na buhay siya. Opo. Tama ba? Tama po. Tuloy. Nang ang aking kaluluwa ay nang lupaypay sa loob ko, naaalaala ko ang Panginoon, at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ang nagsisilingap ng mga walang kabuluhang magdaraya, binabayaan ang kanilang sariling kaawaan. Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat
Aking tutuparin yaong aking ipinanata, kaligtasay sa Panginoon. At ang Panginoon ay Kita nagsalita. mo, very well alive si Si Jonas. si Jonas. At naghahandog siya ng tinig ng pasasalamat sa tiyan ng isda. Si Jonas nasa tiyan ng isda, nagpapasalamat sa Diyos. Tayo nasa convention center, mas maalwang magpasalamat sa convention center, Sis Lou. Opo. Tuloy mo ngayon. At ang Panginoon ay nagsalita sa isda at iniluwa si Jonas sa tuyong lupa. Kita mo, ang Diyos marunong ng salita ng isda. Opo. Opo. Yan. Ibig sabihin, buhay si Jonas. Sa buong panahong nasa loob siya ng tiyan ng isda. Ikaw man, ordinaryo kang tao, gaya ni Jonas, makatulog ka kaya sa loob ng tiyan ng isda, wala namang kama ron. Subukan matulog, baka ikaw ay malunod dun sa tubig sa loob. No? Ngayon, yun ang sabi ni Kristo. Kung paanong si Jonas, nasa tiyan ng isda 3 araw at 3 gabi, gayon din siyang mapapasa ilalim ng lupa. Kaya sabi ni San Pablo, siyang bumaba, siya rin namang umakyat. Ayun sabi niya, ang bumaba, siya rin namang umakyat sa kay taasan ng buong sangkalangitan. Sa 9, umakyat siya, ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Kaya si Kristo, nagpunta dun sa dakong kalaliman ng lupa. Ano ginawa niya ron? 3:18. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di matwid, upang tayo'y madalan niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan. Na nang unang Ayon, nung pumunta siya sa ilalim ng lupa, nangaral siya sa mga espiritong nasa bilangguan. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Ayan. Ngayon, may papabasa ako sa iyo. Isang tidbit, no? Mag-abang ka lang ng kaunting tidbit ng karunungan, ano? May sinabi ang Panginoong Hesus, yung mga taga-Ninibe nagsisampalataya kay Jonas. Basahin mo nga yun. Lagay natin. 12:41. Magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninibe na kasama ng lahing ito. At ito'y hahatulan sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Yan. Tinan mo ha. Tinan mo ang karunungan ng Diyos, magkakaduktong. Papakita ko sa iyo duktong, ano? Islus. Opo. Yung mga taga-Ninibe nagsisampalataya sa pangangaral ni Jonas. Lahat. Opo. Tama? Lahat. Tama po, opo. Lahat. 120. 120 na sumampalataya lahat. Mula sa kaliit-liitan hanggang sa kalaki-lakihan hanggang sa hari. Tama? Nakabantay ka, Brad Danny? Amin po, opo. Magsisitayo ka sa paghuhukom yun. Ahatol yung mga taga-Ninibe sa lahing ito na masama, yung lahi sa panahon ni Kristo. Ibig sabihin, maliligtas pala talaga yung mga taga-Ninibe, no? Opo. Kasi hahatol sila. Di sila hahatulan, sila ang hahatol.
Opo. Doon sa lahi na yon sa panahon ni Kristo. Naintindihan mo ako, Sis Luz? Opo, Brad Eli. Hahatol sila. Maliligtas sila sapagkat nagsisampalataya sila sa pangangaral ni Jonas, nagsisi sila. Pero dito, merong isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Siya yun. Opo. Tama, Sis Luz? Tama po. Ang conjecture niyan ganito. Si Jonas napunta sa tiyan ng isda dahil umiiwas sa pangangaral. Tama? Tama po. Tumakas pa siya papuntang Tarsis eh. Tama? Tama po. Si Kristo kaya lalong dakila kay Jonas. Namatay na ang katawan, pumunta pa sa ilalim ng lupa para mangaral. Amen. Si Jonas, involuntarily yung kanya po eh. Hindi niya sinasadya, hindi niya gusto. Kaya ang nangyari sa kanya, hinulog pa siya sa dagat, sinalo ng isda. Hindi kusang loob yung pangangaral niyang ginawa sa Ninibe. Napilitan lang siya dahil dinala na siya doon ng isda. Pero si Kristo, kusang loob niya na pumaroon doon sa ilalim ng lupa para mangaral. Kaya lalo po siyang Yung ayaw sanang gawin ni Jonas, yun ang buong voluntaryong ginagawa ni Kristo. Amen. Yung nangyari kay Jonas, nangyari kay Kristo, pero mas dakila si Kristo kaysa kay Jonas. Opo. Kita mo yung koneksyon ng karunungan, kapatid na Dani? Amen po, kapatid na Eli. Yun pong mga taga-Ninibe na napangaralan ni Jonas na bunga lang ng kanyang no choice siya, na puwersa siya ng pangyayari dahil nangaral siya, pero nung magsipagsisi silang lahat, maliligtas po yung buong lahi na yun ng Ninibe. Hahatol sila. Ang ating Panginoong Kristo po. Kaya pala talagang dakila siya. Doon lang din kahit doon lang dito po sa puntong ito na patay na nga siya. Nangangaral pa. Tapos, voluntaryo siya na hindi siya tumanggi gaya ni Jonas na tumatanggi pa po sa pasimula. Ang ibig sabihin po, kung itong voluntaryo na ating Panginoong Kristo ang mangangaral, ay di lalo na pong napakalaki ng chance ng mapangangaralan po nito, kapatid na Eli, at napakapalad. Wala nakasakay ka ba? Opo, kapatid na Eli, awa ng Diyos, na talagang mas lalong dakila po ang ating Panginoong Jesucristo kaysa kay Jonas. Dahil una-una, wala po akong alam na tinanggihan si Kristo na gawin niya yung kalooban ng Ama. Nung isugo po siya sa lupa, ginawa niya yung kalooban ng Ama. At maski nung patay na siya, sabi niyo nga po, patay na, nangaral pa uli. Doon sa bilangguan. Unlike si Jonas, na inutusan din ng Diyos, pero may pagtangging ginawa si Jonas. Pero kahit na ganon, kinasangkapan pa rin ng Diyos si Jonas para maipangaral talaga yung salita ng Diyos sa mga taga-Ninive. At sa tulong siyempre at awa ng Diyos, ay nagsipagsisi ang mga tao sa Ninive mula sa hari hanggang sa kaliit-liitang sa kanila. Kung ang Diyos hindi po pinabayaan si Jonas, kundi kinasangkapan pa rin niya, kahit may pagtangging ginawa si Jonas, para maipangaral yung kanyang kalooban, lalo naman po yung kanyang anak na isinugo sa lupa, na hindi po pwedeng, hindi kasangkapanin ng Diyos sa mga tao, para marinig yung aral ng Diyos, kapatid na Eli. Ulitin ko yung ayaw gawin ni Jonas ng voluntaryo. Kaya dakila si Kristo.
No? Kung si Jonas napasatiyan ng isda sa pagtangging mangaral, nakapunta sa kalaliman ng dagat, alin ba mas magaang? Pumunta sa kalaliman ng dagat o pumunta sa kalaliman ng lupa? Mas Yung maga- ayaw gawin ni Jonas na may kusang palo na tinanggihan niya bago kaya siya napunta sa ilalim ng dagat, yun naman ang may buong pananampalataya at pagkamasunuring ginawa ni Kristo na pumunta sa ilalim ng lupa, kaya siya tinawag na mas dakila kaysa kay Jonas. Ang punto ko, paano mo siya papatunayang mas dakila kay Jonas, no? Eto, si Kristo nangaral sa buhay. May nagtakwil. Ay tanggapin ng iba. Nangaral sa patay. Dinala niyang bihag yung pagkabihag, no? Sislus, Opo. nakukuha mo? Opo. Opo. Nangaral siya, tapos na siyang mangaral sa buhay, pati sa patay, nangaral pa rin siya. Opo. Voluntarily. Opo. Si Jonas, by force nangaral. Tama po. Napunta tuloy siya sa ilalim ng dagat. Pero si Kristo, kusang pumunta sa ilalim ng lupa para mangaral. Yung tinanggihan ni Jonas ay buong pusong ginawa ni Kristo. Kaya siya lalong dakila kaysa kay Jonas. No? Opo. Habang itatanong, Wala pa po. siya lalong dakila kaysa kay Jonas. Si Jonas, nang mangaral, sumampalataya lahat. Siya, hindi siya sinampalatayanan ng lahat ng pinangaralan niya. Oo nga po. Bakit mas dakila po siya? Sinabi ko na sa'yo. Yun nga po, Brad Ellis, sa punto na yon, yung sinasabi naman ninyo na si Jonas sinampalatayanan ng lahat ng pinangaralan niya. Pero si Kristo, hindi naman siya sinampalatayanan ng lahat ng pinangaralan niya. Pinatay pa siya. So, sa punto na yon, masasabi bang nakila? Mas dakila siya kay Jonas. Basta period. Dakila siya kay Jonas. Ay, natutuwa, no? Kasi, natutuwa ako. Merong karunungan talagang bigay ang Diyos sa kanyang bayan. No? Biro mo, no? Parang magkakadugtong-dugtong yan kung hindi mo naintindihan yung karunungan ng Diyos. Nagkakadugtong-dugtong di ba? Na si Jonas ay dakila sa kanya si Kristo. Kasi kahit na basta dakila sa kanya si Kristo. Upang sa lahat ng bagay, magkaroon siya ng kadakilaan. Di ba? Basta nasabi ko na ayoko nang ulitin. Kung hindi mo nakuha, Brad Danny, nakuha mo ba? Sana si Brad, makausap ko sana uli si kapatid na Army. Tingnan ko kung nakuha ng matanda. Opo. Sige po, Brad Arnie, pakiconnect nga po natin si Brad Arnie. Pero totoo po yun, Brad Eli. Naniniwala naman po ako na talagang dakila ang Panginoong Hesukristo kaysa kay Jonas. Siyempre, unang-una, anak ng Diyos na bugtong ang Panginoong Hesukristo. Tapos doon sa punto na sinasabi niyo sa pangangaral, yung ginawa niya, yung tanong nga po ninyo, alin ba mas mahirap? Sa ilalim ka ng tubig, sa ilalim ng kalaliman ng dagat, o sa kalaliman ng lupa? Mas mahirap sa kalaliman ng lupa kaysa sa kalaliman ng dagat.
Kasi tubig lang yun. Ito naman, solid, kalaliman ng lupa, di ba? Tapos, si Kristo, ang ginawa niya, kusang loob na siya ay bumaba sa kalaliman ng lupa para mangaral. Si Jonas naman, hindi kusang loob yung nangyari sa kanya. Napilitan lang siya sa ayaw niya at sa gusto. Napunta siya ng Ninibe para mangaral. At yung mga pinangaralan niya, naligtas lahat. Eh, iniisip ko lalo naman yung mga pinangaralan ng Panginoong Hesukristo na naligtas yun dahil si Kristo mismo nangaral sa kanila eh. Tapos yun nga pong punto ninyo kanina, Brad Eli, na yun nga, hindi naman si Kristo yung laman niya, hindi naman yung nagpunta sa ilalim ng lupa dahil hindi naman siya inilibing sa ilalim ng lupa. Inilibing siya doon sa parang kuweba na hinukay, na bato, at doon siya inilagay, hindi siya sa ilalim ng lupa. Ang bumaba, yung kanyang espiritu. At yun pala yung paralelism po talaga noon, yung kagaya ng mga nangyaring detalye doon kay Jonas, yun din ang nangyari naman sa Panginoong Hesukristo, samantalang siya naman ay namatay sa laman. Yun po yun pala yun, yung pangyayari na yun, magkapareho. Kung ano yung mga nangyari kay Jonas, yun din yung mga nangyari sa kanya. Kaya salamat sa Diyos, naintindihan po namin. Yan yung hindi naintindihan ni Periol doon sa awit 68-18. Basahin mo. Yan ang ginagamit nila ngayong kagaguhan para manghingi sa bus. Sumampa ka sa mataas. Pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapanghimagsik upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Kaya hindi naintindihan ng ibang pastor yan. Mali talaga ang pagkasaling dyan eh. Doon sa puntong tumanggap ka ng kaloob sa mga mapanghimagsik. Sa Hebro, ang ginagamit na salita, laukak, na ang kahulugan, tumanggap o to take. Pero may isa siyang kahulugan, to bring. Ano? Opo. Para magbigay. Yon. Kumbaga, ang kahulugan ng laukak, pwedeng magamit na opposite. Magbigay o tumanggap. Ang talagang tama, nagbigay. Kaya lang, dito sa awit, ang ginagamit dito lang, hindi na yung pagbaba niya sa lupa eh. Ang sinasabi rito, yung pag-akyat niya na. Nakatapos na yung pagbaba. Sumampa ka sa mataas. Pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Alin bihag? Yung pinuntahan niya sa libingan, ay sa kalaliman ng lupa, sa bilangguan, yung pinuntahan niya, nabihag niya eh. Nagtagumpay siya ron eh. Kasi, dati, bihag ng kasalanan yun. Eh, nung puntahan niya, siya naman ang nakabihag. Yung nabihag niya, dinala niya sa taas. Oh. Kaya ang sabi ni Pablo, nang siya umakyat sa taas, dinala niyang bihag ang pagkabihag. Yung mga pinangaralan niya, nabihag niya rin. Opo. At walang sinabi na naiwan dun sa bilangguan. Opo. Wala. Lahat nadala po niya. Dinala niyang bihag ang pagkabihag ng pumanik siya. Eh, ito ngayon ang ginagamit na sitas ng mga keperyol na hindi nila naintindihan. Pakita natin yung paggamit nila ng talata na sumampa ka sa mataas. Ang ibig sabihin, sumampa ka sa bus. Hindi nila alam na ang tinutukoy dyan si Kristo. Sumampa sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag, tapos nagbigay ka ng kaloob sa mga tao. Yan yung sinasabi ni Pablo sa 4, na nang siya pumampa sa taas, dinala niyang bihag ang pagkabihag, at nagbigay ng mga kaloob, hindi siya humingi. Nagbigay. Alin yung kaloob na binigay niya? Pagkatapos niyang umakyat sa taas, nangaral siya doon sa bilangguan, umakyat siya sa taas, nagbigay siya. Nung nasa taas na siya, nagbigay siya ng kaloob sa mga tao. Eh, ano yung binigay niya? Diyan din sa Gis. At
Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Yes. Nagbigay siya ng kaloob sa mga tao. Ano yung kaloob na ipinagkaloob niya nung pumakyat na siya sa taas? Ano yung kaloob na ibinigay niya? Sa 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Ayan, naganap yan nung umakyat na siya sa taas, nagbigay siya ng kaloob. Nakasulat sa awit, tumanggap ka ng kaloob. Yun na ngayon ang pinagsamantalahan ni Periol. Kahit sa mapanghimagsike ka, pwede kang tumanggap ng kaloob. Kahit sa mga mamatay tao, yun ang turo ni Periol. Ang nakasulat daw, laukak, ang kahulugan dalawa, tumanggap at magbigay. Si Kristo lang naman ang umakyat sa itaas sa langit. Walang umakyat sa langit, kundi ang anak ng tao na nasa langit, 3:13 ng Juan. At walang umakyat sa taas. At siya lang ang umakyat na daladala niyang bihag, yung pagkabihag. Tapos nagbigay siya ng kaloob sa mga tao. Ang umakyat, ang bumaba, siya rin namang umakyat at nagbigay ng kaloob sa mga tao. Yun ang salita ni Pablo, nagbigay. Hindi humingi. Nagbigay, pati sa mapanghimagsik, nagbibigay siya ng kaloob. Kaya nga pati si Judas, ginawa niyang apostol di ba? Opo. Kaya nagbibigay siya, pati sa mapanghimagsik. Ngayon, ang interpretasyon naman nila Periol, pakinggan natin yung kagaguhan nitong apostol na tarantadong gagong apostol na impaktong walang yang ito na ang kapal ng pagmumukha, lahat ng tao hinihinga ng pera. Eto kanilang ginagamit na sitas. Sa akin, paano daw kapag ang nagkaloob ay mamamatay tao? Yung kaloob ng mamamatay tao ay tatanggapin ng Diyos. Kaya siya ay taong makasalanan. Mga minamahal, yung kung kaloob ng isang taong makasalanan ay maaaring tanggapin din ng Diyos. Sapagkat ayon sa talatang aking binasa, tumanggap ka ng kaloob sa gitna ng maraming tao maging sa mapanghimagsik. Kaya ang tao, kahit siya ay mapanghimagsik, yung kaloob niya kapag yung puso niya ay may pagdanasang magkaloob, tatanggapin niya ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi tumitingin sa ating mga kasalanan, sa ating mga kahinaan. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin, yung puso natin na may pagdanasang tumulong at magkaloob sa kanyang gawain. Dahil yung kaloob na yun, lilinisin yun ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, sa ating mga pagkakaloob, hindi po yan napupunta sa aming kapagsak. Kapal ng pagmumukha nitong mga walang yang ito. Kahit daw mapanghimagsik, tatanggapin ng Diyos ang kaloob. Saan mo nabasa sa Biblia yung ikaw na walang hiya ka? Saan mo nabasa yun? Ang sabi ng Diyos sa Biblia, yung hain ng masama, kasuklam-suklam sa kanya, paano niyan tatanggapin yun? 15:8 ng Kawikaan, Sis Lou. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang dalangin Paano tatanggapin ng Diyos yung hihingin mong kaloob ng mapanghimagsik at mamatay tao? Yan ang turo ng bulaang apostol na si Periol, na napakatakaw sa kwarta. Lahat ng mga miyembro pinanghihingi sa daan. Pakita mo nga. Pakita po natin, yan. Nakasahod ang supot sa lahat ng dumadaan. Yan, love offering daw yun. Kahit sino, sinasahura nila. Sa Munyos yan, yung kuha po na yan Sa Cubao, meron yan. Sa Hong Kong nga, meron pa rin yan Pati nga sa eroplano, gusto sumakay yan, hindi lang pwede Pati sa barko sa Hong Kong at saka papuntang Macau, sumasakay ang mga yan. Para manghingi, pinagbawal lang ng Hong Kong government Walang kahiya-hiya. Kasi ang itinuro ni Periol, yung sitas na hindi niya naintindihan, na ikaw-ika ay sumampa sa itaas, sa mataas. Alin kayong mataas, kaya kami sumasampa sa mga bus. Mataas pala yung bus. Sumampa ka sa mataas, pinatnubayan mo yung biyag sa pagkabihag. Tumanggap ka ng kaloob. Yung tumanggap na yun, dapat doon. Nagbigay ka ng kaloob sa gitna ng mga tao, pati sa mapanghimagsik.
Yun ang dapat na translation doon. Walang translation tama. Kaya lang natin alam ang tama dahil inulit ni Pablo yan sa Bagong Tipan. Na ang sabi niya sa Efeso, nang umakyat siya sa taas, dinala niyang biyag ang pagkabihag, nagbigay siya ng kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya, ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba, siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Ayon, kaya si Kristo ang tinutukoy na umakyat sa itaas. Hindi sila naaakyat sa bus at tapos manghihingi pati sa mga kriminal. Hindi ganon. Si Kristo umakyat sa itaas, dinala niyang bihag yung pagkabihag. Bakit? Saan ba siya nanggaling at may daladala siyang bihag? Kasi siya'y nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. 3:19, sitlus ulit. Na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos. Yung mga pinangaralan ni Kristo, yung mga unang panahon, mga taong nabuhay nung una, ng mga swail. Pero kahit na sila'y mga swail, nang mangaral si Kristo sa kanila, nadala niya silang bihag, dinala sa taas. Nang umakyat siya sa taas, dinala niyang bihag ang pagkabihag. Ibig sabihin, yung mga taong swail na nakulong doon sa kulungan ng mga swail, nung puntahan niya at pangaralan ng 3 araw at 3 gabi, yung mga tao na yon, nadala niyang bihag. Umakyat siya sa langit, daladala niyang bihag sila. Ibig sabihin, napaniwala niya. Kaya sa lahat ng paraan, mas dakila siya kay Jonas. Kasi si Jonas, nangaral sa Ninive, hindi naman puro ano yon, hindi naman puro mga swail yon. No, may mga bata ron Oh. Itong pinuntahan ni Kristo, talagang ito yung mga hardened, ano ito. Pero naniwala yung mga yon, nadala niyang bihag sa langit. Kaya sa lahat ng paraan, si Kristo ay mas dakila kaysa kay Jonas. Dahil wala naman sinasabi, nang mangaral siya sa bilangguan, merong mga naiwan. Nadala niya ang bihag ang pagkabihag At ang sabi pa sa ibang Biblia, nadala niyang a host. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Una hueste de cautivos. Sa Portugues, anong pagkakasabi nun? Meron bang ganong pagkakasalin? Yun, yung muito. Como dicen las Escrituras Sagradas, cuando Él subió a los lugares más altos, levó consigo muitos prisioneros y dio dons a las pessoas. Kaya masabi natin, talagang dakila ang Panginoon Kristo. Dakila dahil nangaral na may pananampalataya at may pagkamasuno rin sa mga buhay. Pagkatapos nung mamatay, nangaral pati sa mga patay, voluntarily. Samantalang si Jonas naman, tigas ulo ni Jonas. Tingnan nga natin yung si Brad Arnie kung ano masasabi niya. Luz. Sige po, Brad Arnie. Hello po. Opo, sige po. Sis Luz, nadidinig na po kami. Opo, sige po. Sige po, sinasamantala namin ang pagkakataong bumati sa lahat ng kapatiran sa buong mundo at sa atin pong mga mangangaral. Isang maligayang 2 araw po ng pagpapasalamat sa Diyos mula dito sa aming dako sa SFA. Yung pong pinag-aaralan natin ngayon, Sis Luz, at inibig ng Diyos na maunawaan po natin ngayon, talagang wala naman po tayong kariring ganyan na makapagturo sa atin ng ganyang mga karunungan. Kundi dito lang sa atin po, at ito'y bilang patotoo na talagang ang patnubay at pagtuturo ng Diyos ay narito lang.
Dito po sa mga karunungan ating nadidinig na ito at naunawaan mga kapatid, pagka tayo na may naging mapagduda pa, wala na tayong pag-asa talaga na tayo sumampalataya at maging dapat pa sa Diyos. Sapagkat itong mga aral na atin pong napapakinggan, ito po kahit saan tayo pumunta, walang ganito. Noong nga panahon ng Perez, mabalita ko lang po sa inyo mga kapatid, hindi po ito natatalakay hindi po namin naiintindihan na yung palang salin doon sa awit na ginagamit nila Periol ay maling salin pala. At pati si Gab na Perez ay hindi po kumikibo tungkol sa puntong yan. At palibasa naman, si kapatid na Perez, pero po siyang ugali na ang kanyang katwiran, ganito, kung ano raw po yung nababasa niya sa Biblia na Tagalog, yun ang kanyang paninindigan. Kung mali daw po yung kanya ipinaliliwanag, mali yung nakasulat sa Biblia. Bagay na tama rin po dahil yung binagbatayan niya ay mali nga. So, mali nga yung kanyang magiging pakahulugan. Ngayon, tungkol po dito sa sinasabi na naunawaan natin ngayon, unang-una, ako po ay masayang-masaya mga kapatid sapagkat sa kabila ng lahat ng mga bagay na pinagdadaanan po natin at yan ay mga kagipitan, mga pagsubok, mga panghadlang ng demonyo, ng ating kaaway, binibiyayaan tayo ng Panginoon Diyos na tayo po ay magkaroon ng pagkakataong makaunawa ng katotohanan gaya nito. Na ito po isang napakalaking kapalaran ng bawat isa sa atin. Biruin po natin mga kapatid, isipin lang natin. Ngayon naintindihan natin na yung palang sinasabing kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, may isang talokbong ding nakatalokbong sa kanila na yung talokbong na yun naalis sa pamagitan ni Kristo. Noong panahon po ni kapatid na Perez, talagang ang paniniwala namin, mga aklat ni Moises yun. Pero dahil hindi naman po namin napagtutuunan ng pansin, napuntahan yung original na salin. Pero salamat po sa Diyos, ngayon naintindihan natin na doon po sa original na salin, walang binanggit na aklat ni Moises, lalo namang walang nasulat na mga aklat ni Moises. Ang nakasulat po ron ay kailanmat binabasa si Moises. Yun lang. Ibig sabihin, yung pong representasyon ng isinulat ni Moises na aklat ay tinawag na si Moises. Kaya sa Biblia po, meron pong isa aklat na sinulat si Moises, hindi gaya ng ating paniniwala na 5 yung aklat na sinulat ni Moises mula sa Genesis hanggang sa Deuteronomio. Pero mali pala po yun mga kapatid, iisa lang ang aklat na sinulat ni Moises. At doon sa salin sa Corinto, hindi nga sinabing aklat ni Moises, kundi ang sinabi po ay sulat ni Moises. Kailanot binabasa si Moises. Hindi po sinabing mga aklat, lalo na ang ibig sabihin ay talagang bilang katunayan na yung pong isinulat ni Moises ay isang aklat lang. Hindi po kagaya ng ginawa ng mga nagsalin ng mga translators na pinagbago-bago at ipinakita naman sa atin ng mga ngaral natin ang katunayan. Bilang katunayan, yung huli po, kahuli-hulihang talata ng Henesis, kadugtong po yung sumunod na yung unang-unang talata ng Exodo. Yung kahuli-hulihang talata ng Exodo, kasunod naman po yung Levitico. Yung kasunod naman, yung pong bilang, yung kahuli-hulihang talata ng bilang, yun naman ay ang kasunod yung pong kauna-unahang talata ng Deuteronomio. Pagpapatunay lamang mga kapatid na talagang iisang aklat lang yang isinulat ni Moises. Ginulo lang tayo nitong mga translators na ito na akala nila ay nakagagawa sila ng mabuti dahil sa kanilang ginawang pagsasalin. Pero mali po, nagdulot ng napakaraming problema sa mga nagbabasa ng Biblia yung ginawang ito na panggugulo ng mga translators. Pero salamat sa Diyos, dumating po ang pagkakataong gaya nito na meron pong isang kinasangkapan ng Diyos na katulad ng ating mga ngaral ngayon
na binigyan ng karunungan at pagkaunawa upang maipakilala sa atin ang katwirang ito. At totoo po na yung mga sulat na yan po ay hindi lang binabasa, kundi ay napapakinggan. Kaya doon sa salitang kailanman at kanilang binabasa ang mga aklat ni Moises, mali po yung mga aklat ni Moises na nakasulat doon. Hindi po binanggit kailanman sa original na salin yung salitang mga aklat ni Moises. Ni yung salitang aklat ni Moises, hindi po binanggit yon. Ang nakasulat po sa original, kung ating pagbabatayan, kailanman babasahin si Moises. At ito isa ring matibay na patotoo na ang mga sulat po ay pwedeng ito ay marinig. Gaya po nung sinasabi sa talinhaga ng Amang Abraham, na sabi nung mayaman, nakikiusap sa kay Abraham, ang sagot ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang pakinggan sila. Ibig sabihin nun, yung pong tinutukoy na si Moises, yon ang representasyon ng kanyang aklat na sinulat. At pagkatapos, yung mga propeta, yun naman ang representasyon ng mga isinulat na aklat ng mga propeta. Nasa kanila ikayan. Walang panahon at walang pagkakataon na itong mga propeta ay sabay-sabay na buhay. Pero doon sa salita ni Amang Abraham, doon sa sagot niya sa nagtanong sa kanya, para bagang lumilitaw na sabay-sabay silang nabuhay. Pero hindi po. Ang tinutukoy ni Abraham doon ay maliwanag po, ni Amang Abraham doon ay maliwanag. Nasa kanila si Moises at ang mga propeta, pabayaang pakinggan sila. Sa madaling salita, ang tinutukoy niya po, yung mga isinulat nila ni Moises, isinulat ng mga propeta. Sa madaling salita, ang sulat po, mga kapatid, ay talagang napapakinggan. Gaya rin ngayon na ang ating mga mangangaral na kinasangkapan ng Diyos sa atin, kailanman sila'y nagbabasa ng mga sulat ng aklat ng Panginoon o ng Biblia. Itong mga sulat na ito'y kanilang napapakinggan. At itong napapakinggan nilang ito po ang kanilang ibinabahagi sa atin. Salamat po sa Diyos dahil sa pagkaunawang ito. At isa pa, doon sa sinabing si Kristo ay mas dakila kaysa kay Jonas, talagang wala pong duda yon, mga kapatid. Doon sa paliwanag ni Brother Elina, basta, si Kristo ay talagang dakila yung kaysa kay Jonas. Talaga po naman iyon na hindi natin dapat pag-alinlanganan, mga kapatid. Bilang anak ng Diyos at higit sa lahat, doon sa mga ginawa, kung atin pong analisahin, si Jonas po, kaya nakapangaral at nagkaroon ng pagkakataong magpunta sa Ninive, dahil po napuwersa lang siya, kinain siya ng isda, iniluwa siya doon sa bayan ng Ninive, kaya napilitan siya. Kaya ang pangangaral po ni Jonas, hindi buong puso, hindi voluntaryo. Dito ko lang po kay Brother Eli napakinggan yung pagpapaliwanag sa lahat ng mga mangangaral na kinasangkapan ng Diyos, si Jonas ang pinakadakilang mangangaral. Dahil po, isang buong bayan ang kanyang na-converti. Ano po, mga kapatid? Gaya nung, pati ba naman hari, mula sa hari hanggang sa mga prinsipe, hanggang sa kalit-litan ay kanyang na-converti. Kanyang nahikayat para magbalik loob sa Diyos. Pero nung panahon po ni kapatid na Perez, si Jonas po, kung sabihin ni kapatid na Perez, ganito, si Jonas tamad, si Jonas pilosopo, si Jonas matigas ang ulo, lahat na ng pintas ay nasabi po kay Jonas. Pero salamat po sa Diyos, dumating din sa panahon na maintindihan natin si Jonas pala ay meron ding magandang papel na ginampanan sa kanyang pangangaral at sa kanyang pagiging propeta. Masasabi natin na totoo po yun, na dakilang propeta rin ito, dakilang mangangaral ng Diyos si Jonas, sapagkat sa ilang araw na kanyang pangangaral ay nahikayat niya ang isang buong bayan at pati hari, nahikayat niya yung mga prinsipe, yung mga maliliit, ay nahikayat niya para magbalik loob sa Diyos.
Pero kung bagaman si Jonas ay dakila, mas dakila talaga sa kanya ang ating Panginoon Kristo. Bakit? Si Jonas po nangaral Ang pangangaral niya, napilitan lang siya. Hindi voluntaryo, hindi bunga ng pananampalataya, hindi bunga ng pag-ibig. Pero ang ating Panginoon Kristo, nang siya po ay mangaral, iyon ay bunsod ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pananampalataya, pagtalim at pagkilala sa kanyang ama, na ama ng pananampalataya. Hindi po si Abraham ang ama ng pananampalataya, mga kapatid. Naintindihan natin yan. Ang ama ng pananampalataya ay ang Diyos Ama. At yung ama ng pananampalataya na wala iba kundi ang Diyos Ama, meron pong anak na may pananampalatayang gumagawa at may pag-ibig sa lahat. At doon sa panahon na siya nabubuhay, siya po'y nangaral ng buong pananampalataya at ipinangaral niya ang kaligtasan, ang ebanghelyo sa iba't ibang mga tao. Wala sa itinangi. Sapagkat ang gusto niya lahat ay makaunawa at ng katotohanan at magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan. Pero, bagaman meron pong mga taong hindi kumilala sa kanya, nang siya po ay mamatay na, sa kanyang kamatayan ay minarasakit din niya na ang kanyang espiritu ay mangaral pumaroon sa kalaliman at mangaral din doon sa espiritong nasa bilangguan. At inaman ang pinagkamalian ng propetang palsipikado na si Piriol para sabihin po niya na kailangan pati yung mga mapaghimagsik ay kunan ng abuloy. Hindi po kukunan, kundi ang tunay na salin po at tunay na diwa ay yung nakasulat sa Efeso na nagbigay siya ng kaloob. Hindi po tama yung nagtumanggap. Ay palibasa itong grupo ni Periol ay wala namang gusto kundi pera. Kaya yun, kinasangkapan po nila yung sitas ng Biblia para sa kanilang pagpapayaman. Pero sa atin po mga kapatid, salamat sa Diyos, ipinaunawa ng ating Panginoon Diyos sa mga mangaral na umakay sa atin ng tunay na kahulugan nito. Salamat po ng maraming sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. At ang aming pakiusap, sana hanggang sa huling sandali ay magkaroon kami ng tibay at tatag ng kaloobang itong ating pananampalatayang ito ay buong puso namin mapanatilihan hanggang sa huling sandali ng buhay namin. Sapagkat sumasampalataya po kami sa dami ng mga karunungang ipinauunawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkasangkapan sa inyo, ay talagang wala na pong katotohanan ng iba pa, kundi ito na lang. Kaya tayo po mga kapatid, magtibay ang bawat isa sa atin sa pagkaanib at pagkaugnay dito. Huwag na tayong padala doon sa mga bulong-bulong o sa mga sul-sul-sul o anumang pag-uusig na kapwa-tao. Wala pong katumbas ang kapalaran na naging kapalaran ng bawat isa sa atin sa katotohanan ito. Hanggang dito po, at bagaman maraming bagay pa akong sasabihin, ay gugugol po tayo ng napakahabang oras, mga kapatid. Pero sapat na po siguro yung mga bagay na aking nabanggit para tayo po'y sobra-sobrang magpasalamat sa Diyos. Milyon-milyon pong pasasalamat sa Diyos ang aming iniukol at kaisa kami sa mga gawain ito na ating pinagampanan. Salamat po sa Diyos. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang bibigyan natin ng komento kung bakit mas dakila si Jesus kesa kay Jonas. Obvious naman, hindi ba? Sinasabi lang naman ni Jesus sa mga di sumasampalataya sa kanya na kung ang buong Nineve ay sumampalataya dahil pinaniwalaan nila ang pangangaral ni Jonas, mas dapat nilang paniwalaan si Jesus at sampalatayanan dahil siya ang Mesiyas na isinugo ng Ama upang iligtas ang sinumang sasampalataya sa kanya. Pero hindi siya pinaniniwalaan. Sa Nineve, si Jonas lang yun, pero sumampalataya. Pero ang nasa harapan nila ay ang isinugong anak ng Diyos na nagkatawang tao. Pero ang tanong, namatay ba si Jonas sa loob ng tiyan ng dambuhala sa loob ng 3 araw? Gagamitan muna natin ng scientific.
Ang tao ay nalulunod sa loob lang ng 5 minuto o hanggang 10 minuto. Ang mga halamang dagat na nasa tiyan ng dambuhala ay hindi kayang mag-sustain ng sapat na oxygen para makahinga si Jonas. Ang nasa Kapitulo 2 ng kanyang sulat ay paglalahad na tapos na ang pangyayari. Ang dalangin niya ay umabot ng 3 araw bago siya iluwan ng dambuhala sa dalampasigan. Ang tanda na binigay ni Jesus ay ang tanda sa pagkakalibing niya sa tiyan ng dambuhala. Kung si Jesus ay patay habang nasa libingan, si Jonas rin ay patay sa libingan sa tiyan ng dambuhala. May sinabi si Jonas na, "Yet hast thou brought up my life from corruption." Kung ating itatagalog ay, "Gayunmay, binangon mo ang aking buhay mula sa kabulukan." Kaya namatay talaga si Jonas at may sinasabi si Jonas na tiyan ng libingan. Ang libingan diyan sa Hebreo ay Sheol at Hades naman sa Greek. Yan ay lugar ng mga patay, kung saan dinala ang mayaman at si Lazaro sa sinapupunan ni Abraham. Kaya si Jonas ay napasa Sheol rin o Hades ng mamatay, at isinauli muli ang kanyang kaluluwa at binuhay muli ng Diyos pagkatapos ng 3 araw sa tiyan ng dambuhala. Tungkol naman sa dinala niyang bihag, ang pagkakabihag ng mabuhay si Jesus. Dito nagbago ng aral si Brad Eli na may mga tao na sa langit. Ang tanong, saan galing ang mga dinalang bihag ni Jesus? Ayon kay Brad Eli, si Jesus ay pumunta sa kalaliman ng lupa at nangaral. Bago ako magsimula, ang gagawin muna nating reference kung saan dinala ang mayaman at si Lazaro ng mamatay. Dito rin pumunta si Jesus at ang magnanakaw na sumampalataya. Ang Hades o Sheol ay isang lugar kung saan binibilanggo ang mga kaluluwa ng mga namatay dahil sa sumpa. Sa lugar na ito ay may 2 lugar para sa mga namatay, ang Hades pagdurusa at Hades kaaliwan o paraiso, kung nasaan sina Abraham at Lazaro. At dahil lahat ng namamatay na tao ay sa Hades ang destinasyon. Sa Hades, kaaliwan o paraiso na kinaroroonan ni Abraham ay dito rin pumunta si Jesus ng 3 araw. Ipinangaral niya ang kanyang pagtatagumpay. Ang tanong, ang lahat ba ng nasa Hades ay dinalang bihag ni Jesus? Ang sagot ko ay hindi. Ang dinalang bihag lamang ni Jesus ang mga nasa Hades kaaliwan o Hades paraiso. Yung kinalalagyan ng mayaman na nasa pagdurusa ay mananatili sila roon habang hinihintay nila ang kaparusahan ayon sa kanilang mga ginawa at haharap sila sa luklukang maputi. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.